Maligayang bagong taon mga ka-kwento ng kaba. Handa ka na ba sa isang taong panibagong kwento ng katatakutan, kababalaghan at nakakakilabot na kwento? Tara na at samahan niyo ako sa mundo ng lagim, kwento ng kaba. Sa madilim na kaharian ng kwento ng kaba, kung saan ang takot ay nagiging buhay at ang dilim ay bumabalot sa bawat sulok. Nakakatakot na alingaw ng hangin ang bumubungat sa iyo habang tinatahak mo ang landas ng kababalaghan. Ang mga anino ng nakaraan ay nagbabalik upang maghatid ng kwento ng takot na hindi malilimutan. Ito ay ang oras ng paglalakbay sa kadiliman, ngunit bago natin simulan, i-click ang subscribe at like button at ibahagi sa buong sanlibutan. Magsanib puwersa tayo, mga tagapakinig ng dilim, at tara na't harapin ang mga kwento ng kaba sa kwento ng kaba. Simbang gabi, multo sa daan. Sa malamig na gabi ng simbang gabi, ako si Juan, isang simpleng mangingisda sa isang maliit na bayan. Nakikipagsiksikan kami ng mga kaibigan ko sa daan patungo sa simbahan, nang bigla kaming napadaan sa isang masikip na eskinita. Doon, namutawi ang usap-usapan tungkol sa isang multo na bumabalik tuwing gabi ng simbang gabi. Ang sabi-sabi, isang babae raw ang nakita ng ilang tao, isang dilag na hubad na naglalakad sa daan patungo sa simbahan. Napakabilis ng kwento, at iniisip ko noon na simpleng kababalaghan lang ito. Ngunit ng araw na iyon, nagbago ang lahat. Nang nasa kalagitnaan na kami ng eskinita, bigla kong napansin ang malamig na simoy ng hangin. Para bang may ibang tao na kasabay namin, ngunit walang nakikita ang aming mata. Marahang dumampi ang malamig na hangin sa aking balat, at bigla akong napagtanto na may kakaibang presensya sa paligid. Pilit kong iniwasan ang takot na nararamdaman ko at nagpatuloy sa paglakad. Subalit, bigla akong naramdamang may tamapo sa aking balikat. Para akong napingi sa takot, at sa pag-ikot ko, wala namang tao sa likuran ko. Nang bumalik ako sa pagtahak ng daan, may narinig akong mahinang hagikhat na parang nanggaling sa dilim. Hindi ko na napansin ang aking mga kasama, at unti-unti akong nahatak ng malamig na hangin tungo sa isang madilim na kanto. Doon, sa ilalim ng kaharian ng dilim, doon ko nakita ang anino ng isang babae. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang mukha'y itim na itim, tila bang nawawala sa anino ng gabi. Huwag kang matakot, Juan, sambit niya nang may kakaibang tinig. Napapabuntong hininga ako sa kakaibang takot na kanyang dala. Sino ka? Nanginginig kong tanong. Akmang sisigot siya nang biglang naputol ng masigabong kampana ng simbahan. Agad siyang nawala sa aking harapan, at ako'y natulala sa kakaibang pangyayaring iyon. Nang muling magkaroon ng liwanag, natano ko ang simbahan na malapit na namin marating. Hindi ko na naisip ang pangyayaring iyon. Iniisip ko na baka isa itong malupit na biro o kababalaghan na kinahapunan. Ngunit habang nagpapatuloy kaming maglakad patungo sa simbahan, naririnig ko pa rin ang mahinang hagikhat sa likuran ko. Tinatablan ako ng malamig na hangin na tila bang may kakaibang puwersa na patuloy na sumusundan ako. Sa bawat hakbang ko, nadarama ko ang masigabong tiklop ng gabi. Sa loob ng simbahan, inisip ko na sana'y dito'y ligtas ako mula sa anumang kakaibang kaganapan sa labas. Ngunit habang nagdarasal ako, napansin kong nagiging malamig ang temperatura ng paligid. Ang ilaw sa simbahan ay biglang napulupot, at tila ba ang lahat ng tao ay naglaho. Napag-isa ako sa malamig na kadiliman. Bigla ko na lang napansin ang babae na nakita ko kanina. Katabi ko na siya sa loob ng simbahan, at ang kanyang mukha'y mas naging maliwanag. Ngunit sa halip na mukha ng isang dilag,
Ang kanyang mukha'y puno ng lungkot at pangungulila. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasalaysay ng mga sigaw na hindi ko maintindihan. Juan, sambit niya, kailangan mo akong tulungan. Ano ang kailangan mo? Pagmamakaawa kong tanong. Babalik ako, Juan, aniya ng may pangako. Pero kailangan kong malaman mo ang lihim ng mga multo sa daan. Ang kanilang pagbabalik ay may kaugnayan sa pagnanais ng mga buhay na makakita at makarinig sa kanila. Kailangan mong pakinggan ang kanilang kwento at gabayan sila patungo sa liwanag. Biglang naglaho ang kanyang anyo, at ako'y naiwan na nag-iisa sa dilim ng simbahan. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagtaglay ng kakaibang pangako at misyon. Nang muling magbukas ang simbahan, ako'y naglakad patungo sa labas, handang harapin ang pag-asa ng liwanag at ang mga multo sa daan. Sa paglabas ko ng simbahan, ang paligid ay mas naging tahimik. Walang ingay kundi ang kalabog ng puso ko at ang malamig na hangin na tila nagdadala ng lihim na mga hiyaw mula sa dilim. Nang maglakad ako patungo sa eskinita, nararamdaman ko ang pagtutok ng mga mata mula sa itim na kaharian ng gabi. Ang daan ay mas naging madilim, at sa bawat hakbang ko, tila ba lumalapit ang dilim sa paligid ko. Napapansin kong nag-iiba ang itsura ng mga bahay, nagiging masanglat madilim, at ang mga poste ng ilaw ay parang mga hagdang-hagdang tanod ng dilim. Ang mga bintanang may ilaw ay nagiging malamlam na parang mga mata na nagmamasi. Nang biglang magmistulang kinikilabutan ako, naririnig ko ang mga tahimik na hagik-hak na tila bumapalot sa paligid ko. Parang may mga anino sa gilid ng mga bahay, naglalakad sa aking tabi, ngunit hindi ko sila makita. Ang kanilang mga tinig ay nagiging mas malakas, tila ba umaalon sa hangin, at tila ba may masamang balak na bumabalot sa bawat sulok ng eskinita. Nang muling bumalot ang malamig na hangin, napagtanto kong may mga hugis na anino na bumabalik sa aking likuran. Ang kanilang mga anyo ay tila nagiging mas malapit, at ako'y naglakad ng mas mabilis. Ngunit ang kanilang mga anino ay mas nagiging matindi ang panggugulo. Maririnig mo ang kanilang mga hagik-hak na tila mga bangungot na bumabalot sa aking kamalayan. Isang babaeng anino ang biglang kumitaw sa harapan ko. Ang kanyang matay na mutla at ang kanyang mga labi hindi tumatawa kundi nagdadala ng lungkot at pangungulila. Juan, bulong niya nang may lungkot sa boses. Nang biglang gamapo ang kamay niya sa aking balikat, napaiwas ako sa takot. Kailangan mong makinig, Juan, sambit niya nang may pangako. Ang multo sa daan ay mga kaluluwa na hindi pa natagpuan ang kapanatagan. Kailangan mong gabayan sila patungo sa liwanag, ngunit mag-ingat sa mga itim na pagnanasa. Sino sila? Tanong ko, ngunit bigla siyang nawala, at ako'y naiwan na nag-iisa sa dilim ng eskinita. Nang pilitin kong ipagpatuloy ang aking paglalakbay, naririnig ko ang mga paminsang hiyaw mula sa dilim. Ang mga multo sa daan ay unti-unting lumalapit, at ako'y napapalibutan na parang mga ulap ng dilim. Bawat hakbang ko ay tila ba dumadagantong, at ako'y napapa-atras ng hindi ko namamalayan. Sa kakaibang takot na pumapalot sa akin, biglang nagdilim ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga ulap ng dilim ay nag-iba ang anyo, tila mga mukha ng mga multo na naglalakad patungo sa akin. Sa bawat patak ng ulan, naririnig ko ang mga hagik-hak na parang mga tawa ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Dahan-dahan akong inililibing ng putik, at ang mga multo sa daan ay mas lalong lumalapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at pangungulila, tila ba humihiling ng tulong sa isang tao na may kapangyarihan na gabayan sila patungo sa liwanag.
Ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay nagdudulot ng malalim na pangamba sa aking puso. Sa kabila ng malakas na ulan at dilim na bumabalot sa akin, hindi ko magawang itigil ang paglakad. Ang bawat hakbang ay parang tila umaabot sa isang kakaibang dimensyon ng takot. Nararamdaman ko ang presensya ng mga multo sa daan na lalo pang damadami sa paligid ko, nagbabadyang higit pang mga misteryo at panganib. Ang putik sa paligid ko ay tila nagiging mas mabigat, tila ba inuupuan ako ng mga anino mula sa ilalim ng lupa. Ang mga multo ay lumalapit ng lumalapit, at ang kanilang mga mukha ay tila ba humahagikak ng mas malakas habang ako'y bumubulusok sa masalimuot na daan ng kadiliman. Bigla akong napansin ang isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at paghihirap, tila ba siya'y naglakbay sa mga kaluluwa ng mga multo sa daan. Juan, boses niya'y lugmok, huwag kang tatakbo palayo. Kami mga nililok ng takot at pangungulila. Kailangan mo kaming tulungan. Habang ako'y unti-unting humihinto, napagtanto kong nagiging tahimik ang paligid. Ang mga multo ay namumutla na parang mga anghel na nawawala sa dilim. Ano ang nais ninyo sa akin? Nanganginig kong tanong. Ang aming kwento ay hindi pa natatapos. Juan, ani ng matandang lalaki. Kami mga naligaw ng landas, mga kaluluwa na hindi pa natagpuan ang kanilang lihim na kapayapaan. Kailangan mo kaming dalhin patungo sa liwanag, at sa pagtulong mo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong sariling puso. Agad siyang naglaho sa aking harapan, at ang paligid ay biglang nag-iba. Ang mga multo ay lumalapit sa akin, ngunit hindi na sila puno ng pangungulila kundi nagsasanib ng pag-asa at pasasalamat. Nararamdaman ko ang kanilang pangangailangan na mabigyan ng kapanatagan at makatawid sa kabila ng dilim. Ang ulan ay unti-unting hamupa, at ang dilim ay nagiging mas malamlam. Sa pag-alsa ng mga multo, ako'y napaaninag sa ilalim ng kanilang lihim na liwanag. Ang kanilang mga mukha ay tila nagliliyab ng pag-asa, at ako'y napuno ng pangunawa sa kanilang pag-iyak at pagkawala. Nagpasya akong ituloy ang paglalakbay, subalit sa pagtahak ko sa madilim na eskinita, may naramdaman akong malakas na puwersa na tila ba umaatungal sa akin. Ang mga multo ay nagsilbing gabay, tila mga anghel na nagtatangkang itaboy ang kadiliman sa daan ng pag-asa. Sa pag-ibting ng puwersang bumabalot sa akin, biglang bumukas ang lupa sa aking harapan. Ang ilalim ng kalsada ay tila nagdala sa akin sa isang ibang dimensyon. Doon, ako'y napalibutan ng kakaibang liwanag na hindi ka panipaniwala. Doon tayo patungo, Juan. Ang huling sambit ng mga multo bago sila tuluyang naglaho. Ako'y nilibot ng ilaw sa ilalim ng lupa, at ang aking pag-asa ay unti-unting umusbong sa kabila ng dilim. Doon ko napagtanto na ang daan tungo sa liwanag ay puno ng mga misteryo, ngunit sa pagtutulungan namin ng mga multo sa daan, ako'y magiging gabay patungo sa kapanatagan. Sa ilalim ng lupa, ang aking mga mata ay binulag ng kakaibang liwanag. Hindi ko alam kung nasaan ako at kung ano ang naghihintay sa akin. Ang mga multo ay biglang nawala, at ako'y naiwan na nag-iisa sa kamangmangan ng kadiliman. Bigla, narinig ko ang isang mahinang tinig na nag-uutos sa akin. Juan, marahil ay nakalimutan mo may presyo ang pagtulong sa mga multo sa daan. Ang tinig ay nagmumula sa lahat ng dako ng aking paligid. Naramdaman ko ang matinding lamig sa aking balat at ang pangangatak sa aking buto. Tumuloy ako sa paglalakbay, subalit ang kalsadang tinatahak ko ay hindi pangkaraniwan. Naglalakbay ako sa mga pintuan ng kadiliman. Ang bawat pag-abot ng aking paa sa sahig ay may kakaibang hiyaw na bumabalot sa akin.
Ang mga pader ay tila ba may mga anino ng nakaraan, at ang mga pintuan ay nagbubukas at nagsasara ng hindi ko namamaliit. Nang biglang tumigil ang lahat, napansin kong nasa harap ko ang matandang lalaki na aking nakasalubong kanina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkamuhi. "Juan, hindi mo naisip ang presyo na kailangan mong bayaran," sabi niya nang may matinding panguutok. Biglang bumukas ang kalangitan, at ang mga alitaptap ay naglaho. Iniwan akong nag-iisa sa ilalim ng kanyang malamig na mga mata. Nang biglang maglaho ang anino ng matandang lalaki, tila ba hinayla ako ng isang kamay sa dilim na hindi ko kayang makita. Dahil sa takot, ako'y nagpasyang tumakbo palayo. Subalit, bawat hakbang ko ay tila ba bumabawit parang pabhilog na linya, nagdadala sa akin papalit sa kanyang nakakasilaw na mga mata. Sa bawat pag-iwas ko, mas lumalapit siya, tila ba may kapangyarihan siyang higit pa sa aking sarili. "Ang iyong kapayapaan ay may kapalit, Juan," ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. "Ang iyong pagtulong sa mga multo sa daan ay nagbukas ng pintuan sa isang bagay na hindi mo kayang kontrolin." Nang biglang mabasag ang kanyang boses, ang lahat ay nagsimulang makiba. Ang kalsada ay naglaho, at ako'y napadpad sa isang lugar na puno ng dilim at kaalamang hindi nararapat sa mata ng mga buhay. Ang mga multo na aking tinulungan ay lumitaw sa paligid, ngunit hindi na sila puno ng pag-asa. Ang kanilang mga mata ay tila nagbubunga ng takot at panggugulo. Nang biglang bumagsak ang langit, ang aking mundo ay napuno ng sigaw at hagikap mula sa mga nilalang na hindi ko kayang makita. Ang matandang lalaki ay naglaho, ngunit ang kanyang presensya ay nararamdaman ko pa rin. Ang aking mga kasama, ang mga multo sa daan, ay tila ba inaalipusta ng mga nilalang na sumalubong sa akin. "Hindi mo kayang takasan ang presyo ng iyong kabayanihan, Juan," ang boses ng matandang lalaki ay nagtangkang lumutang mula sa dilim. "Ang lihim ng mga multo sa daan ay hindi para sa mga buhay na tulad mo. Narito ka sa aming teritoryo, at ang iyong kaluluwa ay magiging bahagi ng aming walang katapusang dilim." Sa kanyang mga huling salita, ang mundo ko ay bumagsak sa kadiliman. Ang sigaw ng mga multo, ang hagikak ng mga nilalang, at ang malakas na pag-alsa ng hangin ay nagdala sa akin sa isang lugar na hindi kayang tuklasin ng aking kamalayan. Sa pagitan ng dilim at katahimikan, nararamdaman ko ang pag-ikot ng oras na tila ba hindi nauukit sa pahina ng realidad. Ang aking paligid ay puro kakaibang mga anyo at anino, at ako'y tila ba nakulong sa walang katapusang kadiliman. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas o kung mayroon pa bang daan patungo sa liwanag. Nag-iba ang atmosfera, at bigla akong napagtanto na may isang boses na humahagikak sa dilim. "Juan," ang tinig ay puno ng mapanuya at pagmamahayag. "Kaya mo bang harapin ang mga multo na iyong tinulungan? Ang kanilang pag-asa ay nagiging takot, at ang iyong kabayanihan ay nagiging sumpa." Nakatayo ako sa gitna ng dilim, nag-iisa at naguguluhan. Ang mga multo ay unti-unting lumalapit, ngunit hindi na sila ang dating mga kaluluwa na puno ng pangungulila. Ang kanilang mga mukha ay parang tinutusok ng matinding pangangamba, at ang kanilang mga mata ay tila ba naglalabas ng kakaibang lihim na hindi kayang intindihin ng isang simpleng tao. Naglakad ako sa gitna ng kanilang hanay, subalit kahit anong hakbang ko ay tila ba nagdadala sa akin sa mas malalim na kadiliman. Ang mga multo ay nag-uusap sa isang wika na hindi ko maintindihan. Tila ba sila'y nag-uusap sa isang ibang dimensyon na labas sa aking karaniwang kaalaman. Bigla akong napagtanto na ako'y hindi na tao. Ang aking mga kamay ay nagiging mistulang alon ng kadiliman,
at ang aking katawan ay unti-unting naglalaho. Ang mga multo ay nag-iiwanan ng kanilang posisyon at naglalakbay palayo, tila ba iniwasan nila ang aking pagbabago. Ang dilim ay lalong tumitindi, at tila ba ang oras ay tumitigil sa kanyang pag-ikot. Ako ay nagiging isang bahagi ng dilim, isang bahagi ng mga anino sa ilalim ng lupa. Ang kaharian ng kadiliman ay nagtatangkang yakapin ako, at ako ay walang laban. Juan, ang tinig ng matandang lalaki ay bumabalik sa aking kamalayan. Napatunayan mo na ang kabayanihan ay may presyo. Ang mga multo sa daan ay hindi nagiging handa sa pagbabago, at ang iyong pag-asa ay naging sumpa sa kanila. Sa kanyang mga salita, ako ay lalong lumubog sa dilim. Ang aking pagkakakilanlan ay naglalaho, at ang aking kamalayan ay nagiging bahagi ng malawakang kaharian ng kadiliman. Ang mga multo, ang mga anino, at ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay tila ba nagtutunggalyan para sa aking pagkakaroon. Hindi ko alam kung paano matatapos ang aking paglakbay sa kadiliman. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang tanong ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano ang naging kapalit ng aking pagtulong sa mga multo sa daan? Sa kadiliman ng aking bagong nilalakbayan, ako'y unti-unting nawawala sa mga kamay ng oras. Hindi ko maramdaman ang pag-ikot ng araw o gabi. Bawat hakbang ko ay tila ba naglalakbay sa walang katapusang abis, isang lugar na hindi nasusukat ng sinumang tao. Ang dilim ay bumabalot sa aking bawat pag-iisip, at ang aking pagkakakilanlan ay lalong nawawala sa ilalim ng kakaibang puwersa. Ang mga anyo at anino ay nagiging bahagi ng aking pagkakakilanlan. Isang pagkakakilanlan na tila ba hindi ko na matindaan kung sino ako. Habang naglalakbay ako sa kaluluran ng kadiliman, bigla akong napagod. Ang bawat pagod na aking nararamdaman ay nagiging parang mga alitap-tap na nagdudulot ng liwanag sa aking paligid. Doon, napagtanto ko na sa kabila ng dilim, may natagpuan akong liwanag na nagbigay sa akin ng pangkikilalas. Isang pintuan ng liwanag ang unti-unting nagbukas sa harap ko. Ang liwanag na iyon ay tila ba may sariling buhay, nagbibigay ng init at lihim na kaharian ng ilaw. Ngunit sa bawat pagbukas ng pintuan, naririnig ko ang mga tinig ng mga nilalang na nag-aalay ng pananakot at pagtatangkang pigilan ako. Hindi ko alam kung papaano ko haharapin ang lihim na liwanag na nagbukas sa harap ko. Ang pintuan ay tila ba nag-aalok ng paglaya mula sa kadiliman. Ngunit ang takot sa aking puso ay nagdudulot ng panginginig sa bawat bahagi ng aking katawan. Nang magdesisyon akong tuntunin ang landas ng liwanag, biglang hamina ang mga tinig at ang dilim ay lalong nakalsa. Ang pintuan ng liwanag ay nagbukas ng buo, at doon ay ako'y pinasok sa kaharian ng lihim at kaharian ng takot. Ang liwanag ay humarap sa akin ng masigabong liwanag, at ako'y unti-unting napupuno ng init at kapayapaan. Sa pagkakapasok ko, nararamdaman ko ang pagbuho ng dilim sa aking paligid. Ngunit may mga tinig na nagtangkang pigilan ang aking pagdating. Huwag mong harapin ang liwanag, Juan. Ang mga tinig ay nagngangalit, ngunit ako'y hindi nagpapatinag. Sa bawat hakbang ko, mas lalong umuusbong ang liwanag na tila ba nagbibigay buhay sa aking pag-asa. Ang liwanag ay nagdala sa akin sa isang lugar ng kalmadong karagatan ng ilaw. Doon, natagpuan ko ang mga multo na aking tinulungan, ngunit sila'y tila ba nawalan na ng kanilang dating lungkot at pangungulila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat at saya, at ako'y ay nalalayan patungo sa sentro ng kaharian. Sa gitna ng kaharian, naroon ang isang matandang babae na puno ng kabutihan at pagmamahal. Juan, ikaw ang nagdala sa kanila sa liwanag,
Ang kanyang tinig ay puno ng pagpapahayag ng kagalakan. Ako'y nagbigay ng ngiti ngunit agad siyang sumeryoso. Ngunit mayroon ka ring kailangang bayaran, Juan. Ang pagtulong sa kanila ay mayroong presyo, at ang presyo na iyon ay nasa loob mo. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin? Subalit sa kabila ng aking pagtatanong, ang liwanag ay unti-unting bumabalot sa aking katawan. At ako'y napagtanto na ang presyo ng aking kabayanihan ay ang pagpapakawala sa dilim na bumabalot sa aking puso. Sa bawat sinag ng liwanag, unti-unti akong naramdaman na ang bigat ng dilim ay natatanggal mula sa aking puso. Ang bawat hagod ng ilaw ay naglalakbay sa aking kalooban, naglilinis at naglalagay ng liwanag sa mga bahagi ng aking kamalayan na dati puno ng takot. Ang mga multo sa paligid ko ay nagiging mga anghel ng liwanag. Ang kanilang mga mukha'y puno ng pag-asa, at ang kanilang mga mata'y tila ba naglalarawan ng pasasalamat sa aking pagsasani. Sila'y nagsilbing tagapag-alaga sa paglalakbay ng aking puso mula sa madilim na kaharian ng takot. Sa pamumuno ng matandang babae, ako'y iniharap sa harap ng isang makapangyarihang entablado ng liwanag. Ang liwanag na iyon ay nagdadala ng kakaibang init at kapayapaan na tila ba nagmumula sa puso ng kalawakan. Ipinakita sa akin ang kaharian ng liwanag at kapanatagan na doon ko naranasan ang tunay na kapayapaan. Hindi mo lang tinulungan ang mga multo sa daan, Juan, pahayag ng matandang babae, kundi ang iyong sarili rin. Ang iyong kabayanihan ay nagdala ng liwanag sa kanilang mga puso, at sa proseso, iyong natagpuan ang sarili mo. Sa pag-ikot ng kanyang kamay, ang mga multo sa paligid ay naglakbay patungo sa aking puso. Ang liwanag na hatid ng kanilang pagdating ay nagbukas ng mga pintuan ng aking kalooban, nagpapahayag ng mga kasaysayan ng takot at pag-asa. Narito ang iyong pag-asa, Juan, sabi ng matandang babae habang ang bawat pag-ikot ng kanyang kamay ay naglalabas ng mga lihim na kwento ng aking puso. Sa pagtulong sa iba, natagpuan mo ang kapayapaan sa iyong sarili. Nang matapos ang masusing pagmumuni mo, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng mapayapang ngiti. Ang iyong paglalakbay sa kadiliman ay nagdala ng liwanag hindi lamang sa kanila kundi sa iyo rin. Ngayon, Juan, ituloy mo ang iyong paglalakbay patungo sa bagong pag-asa at pagbabago. Ang liwanag ay lalong tumindi, at sa pag-alsa ng aking katawan, ako'y napadpad sa isang mundong masigla at puno ng buhay. Ang lihim na liwanag ay naglalabas ng mga masasayang kulay na tila ba bumabalot sa bawat bagay na aking makikita. Ang mga multo, na dati puno ng pangulila, ay ngayon masayang naglalakad sa kaharian ng liwanag. Sila'y nagpapasalamat sa akin, at ako'y napuno ng pag-asa na ang kanilang paglalakbay ay nagdala ng tunay na kalayaan at kapanatagan sa kanilang mga puso. Nang humarap ako sa matandang babae para magpasalamat, biglang naglaho ang kanyang anyo. Ngunit ang kanyang tinig ay nananatili, nagdadala ng mga pangaral at payo na hindi kayang mabura ng oras. Ang pag-asa at pag-ibig ay laging nagdadala ng liwanag, Juan, aniya. Sa bawat pagtulong mo sa iba, sa bawat pagmamahal na iyong ipinapaabot, ikaw ay nagiging tanglaw sa mundo ito. Sa pag-alaala sa kanyang mga salita, ako'y nagpasyang ituloy ang aking paglalakbay. Ang mundong puno ng liwanag at pag-asa ay naghihintay, at ang aking puso ay puno ng pangarap at determinasyon na ipagpatuloy ang paghahatid ng liwanag sa bawat sulok ng aking daanan. At sa aking paglalakbay, ako'y magtatagumpay na magdala ng pag-asa at liwanag sa buhay ng iba. Sabay-sabay nating nilalakbay ang mundong puno ng kakaibang kaharian, pag-asa, at pagbabago.
Ang kwento ni Juan sa simbang gabi, multo sa daan, ay nagwakas. Ngunit ang paglalakbay ng kanyang puso ay patuloy na dumataloy sa masalimuot at makulay na landas ng pag-asa. Salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like and share para sa madami pang nakakatakot na kwento dito sa Kwento ng Kaba.